tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang araw sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na patuloy na nag-aabang sa mga pinakabagong kaganapan sa pandaigdigang balita. Sa gitna ng patuloy na pagbabago sa heopolitika at seguridad sa buong mundo, muling umaagaw ng pansin ang mga pinakahuling pangyayari sa gitnang silangan kung saan mabilis na tumitindi ang tensyon. Noong Hulyo 24, 2026, sa kabila ng umiiral na kasunduan sa tigil putukan na idineklara noong huling bahagi ng 2025, muling nabaon sa karahasan ng rehiyon dahil sa magkasunod na madugong insidente sa West Bank at Gaza Strip. Nagdudulot ang mga pangyayaring ito ng matinding pag-aalala sa pandaigdigang komunidad sapagkat direktang naaapektuhan ang seguridad at buhay ng mga ordinaryong sibilyan. Sa ating pagsusuri sa mga pinakahuling ulat ngayong Hulyo 24, 2026, dalawang pangunahing pangyayari ang naglantad sa marupok na kalagayan ng kasalukuyang kasunduang pangkapayapaan. Sa West Bank, isang madugong palitan ng putok ang naganap na ikinasawi ng 4 na Palestinian at isang Israeli, samantalang marami rin ang nasugatan. Sa Gaza Strip naman, muling nagsagawa ang militar ng Israel ng sunod-sunod na pagbomba sa mga lugar na tinitirhan ng mga sibilyan matapos magpalabas ng mga biglaang utos ng paglikas. Ipinakikita ng magkasabay na pangyayaring ito ang malalim na krisis na naglalagay sa kaligtasan ng mga mamamayan sa matinding panganib. Para sa ating mga manonood dito sa Pilipinas, napakahalagang maunawaan ang tunay na mga pangyayari ng may objektibo at walang kinikilingang pananaw. Layunin ng ating pag-uulat na magbigay ng malinaw, balanse at mapatutunayang impormasyon tungkol sa kasalukuyang sitwasyon nang walang pinapaborang alinmang panig sa sigalot. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga dokumentadong katotohanan at opisyal na datos, mas mauunawaan natin ang tunay na epekto ng labanang ito sa seguridad at buhay ng mga tao. Simulan natin ang ating pagsusuri sa madugong pangyayaring naitala sa hilagang bahagi ng West Bank noong Hulyo 24, 2026. Batay sa mga mapatutunayang ulat mula sa lugar, naganap ang insidente sa pagitan ng nayong Palestinian na Tel at ng pamayanang Israeli na Havat Gilad, na matatagpuan malapit sa lungsod ng Nablus. Kilala ang teritoryong ito bilang isang napakasensitibong lugar kung saan madalas na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng mga lokal na residenteng Palestinian at mga naninirahan sa pamayanang Israeli. Ayon sa paunang ulat mula sa Israel Defense Forces o IDF, nagsimula ang komprontasyon ng mamataan ng isang pangkat ng mga Israeli na naglalakad malapit sa gilid ng nayo ng Tel at sa isang lokal na moske. Nang magkaroon ng mainitang pagtatalo at sagupaan sa pagitan ng pangkat at ng mga lokal na residente, mabilis na rumesponde ang isang opisyal ng seguridad mula sa pamayanang Israeli. Sa gitna ng lumalalang sitwasyon, inagaw umano ng isang Palestinian ang baril ng naturang opisyal at agad na nagpaputok sa direksyon ng mga Israeli. Ito ang naging mitsa ng mas malawak na palitan ng putok. Matapos ang paunang putukan, agad na nagpadala ang militar ng Israel ng karagdagang mga kawal upang kontrolin ang buong paligid ng nayo ng Tel at ng lungsod ng Nablus. Pansamantalang kinordonan at hinarangan ng IDF ang mga pangunahing daanan upang mapalibutan ang lugar at mapigilan ang pagtakas ng mga sangkot sa kaguluhan. Ang ganitong pagpapadala ng puwersang militar at pagsasara ng mga kalsada ay nagdudulot ng agarang pagkaparalisa ng pang-araw-araw na pamumuhay at malayang pagkilos ng mga residente. Mahalagang linawin para sa ating mga manonood na kulang pa ang ilang detalye sa mga unang ulat ng AP News tungkol sa eksaktong pangyayari. Kinailangan ng karagdagang paghahambing at pagsusuri sa iba pang mapatutunayang ulat upang makumpirma ang eksaktong lokasyon, ang kaugnayan nito sa Nablus, at kung paano talaga nagsimula ang palitan ng putok sa pagitan ng magkabilang panig. Dahil nagpapatuloy pa ang formal na investigasyon, dapat iwasan ang pagbibigay ng pangwakas na conclusion o haka-haka habang hindi pa ito nakukumpleto. Tingnan naman natin ang opisyal na bilang ng mga naging biktima sa madugong insidenteng ito sa West Bank batay sa mga nakalap na datos. Kinumpirma ng Palestinian Health Ministry sa Ramallah na 4 na Palestinian ang nasawi dahil sa mga tama ng bala sa gitna ng pagtugon ng mga puwersang Israeli. Bukod dito, 4 pang Palestinian ang naitalang nasugatan sa palitan ng putok kung saan 3 sa kanila ang nasa napakakritikal na kalagayan sa ospital. Sa panig naman ng mga Israeli, iniulat ng serbisyong pansagip na Magen David Adom o MDA na isang Israeli ang namatay dahil sa tama ng bala sa gitna ng kaguluhan.
Dalawa pang Israeli ang nagtamo ng malulubhang sugat at agad na inilipad sakay ng helicopter patungo sa ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Ipinakikita ng paggamit ng sasakyang panghimpapawid ang tindi ng mga pinsalang natamo ng mga biktima sa naturang pamamaril. Sa kasalukuyan, nananatiling kulang ang impormasyon tungkol sa buong pagkakakilanlan ng mga nasawi at nasugatan mula sa magkabilang panig. Wala pa ring inilalabas na kumpletong pahayag o pangwakas na detalye ang militar ng Israel o ang mga autoridad na Palestinian tungkol sa opisyal na pagkakakilanlan ng mga sangkot sa insidente. Ang ganitong biglaang karahasan sa West Bank ay lalo pang nagbabanta sa panrehiyong katatagan sapagkat pinatitindi nito ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng mga pamayanan sa lugar. Ngayon ay ibaling naman natin ang ating pagsusuri sa nagpapatuloy na krisis sa Gaza Strip, kung saan muling umugong ang kalangitan dahil sa mga pag-atake mula sa himpapawid. Sa kabila ng kasunduan sa tigil putukan na nilagdaan noong huling bahagi ng 2025, patuloy ang pagbuhos ng mga bomba sa matataong lugar, kasunod ng pagpapalabas ng mga bagong utos ng paglikas ng militar ng Israel. Nagdudulot ang sitwasyong ito ng panibagong alon ng takot at sapilitang paglikas para sa daan-daang libong pamilyang wala ng malinaw at ligtas na matatakbuhan. Upang maunawaan kung paano isinasagawa ang mga operasyong ito, mahalagang tingnan ang sistemang ginagamit ng militar ng Israel. Hinati nito ang buong Gaza Strip sa humigit kumulang 623 maliliit na bloke na may nakatalagang bilang. Ginagamit ng IDF ang paghahating ito bilang batayan sa pagpapalabas ng mga utos ng paglikas bago magsagawa ng mga pag-atake mula sa himpapawid at iba pang operasyong militar. Ipinahahayag ang mga babala sa pamamagitan ng mga plataforma sa social media tulad ng X at Telegram mula sa tagapagsalitang si Avichai Adrai. Gumagamit din sila ng mga polyetong inihuhulog mula sa himpapawid, automatikong tawag sa telepono at direktang mensaheng ipinadadala sa mga cellphone ng mga residente. Noong Hulyo 24, 2026, nagsagawa ang militar ng Israel ng sunod-sunod na pagbomba sa iba't ibang bahagi ng Gaza City matapos magpalabas ng mga utos ng paglikas sa 4 na magkakaibang lugar. Tumama ang mga pagbombang ito sa mga pamayanang tinitirhan ng mga sibilyan sa Zaytun at Tal Al-Hawa sa Gaza City, gayon din sa mga kampo ng mga refugee sa Bureij at Jabalia. Direktang tinamaan ng mga pag-atake mula sa himpapawid ang matataas na gusaling tirahan at maging ang mga paaralang pinatatakbo ng UNRWA na pansamantalang ginawang kanlungan ng mga lumikas. Batay sa mga ulat mula sa lugar, hindi bababa sa 2 Palestinian ang agad na nasawi sa mga pag-ataking ito, samantalang marami pa ang nagtamo ng iba't ibang sugat. Nagdulot din ang mga pagbomba ng malawakang pagkasira ng mga tahanan at malalaking sunog na kumalat sa mga nasirang gusali. Agad na kumilos ang mga tauhan ng civil defense upang subukang apulahin ang mga apoy gamit lamang ang kanilang napakalimitadong kagamitan at supply ng tubig sa gitna ng matinding panganib. Dito pumapasok ang tinatawag na mga samahang nagtataguyod ng karapatang pantao, kabilang ang Amnesty International at Center for Information Resilience na bitag sa paglikas. Sa ilalim ng sistemang ito, inuutusan ng IDF ang mga sibilyan na lumikas patungo sa mga idineklarang ligtas na zonang makatao tulad ng baybaying bahagi ng Almawasi. Ngunit ang realidad na kinakaharap ng mga residente ay labis ng siksikan ang mga zonang ito. Patuloy na lumiliit ang sakop na lupain at hindi pa rin ganap na ligtas mula sa pambobomba at pagpapaputok ng mga kanyon. Ang paulit-ulit na mga utos ng paglikas ay nagdudulot ng napakatinding pisikal at psikolohikal na pinsala sa mga pamilya sa buong Gaza Strip. Maraming pamilya ang napipilitang iwan ang kanilang pansamantalang tirahan at mag-impake ng mabilisan sa gitna ng gabi o sa loob lamang ng ilang oras matapos matanggap ang babala. Dahil sa kawalan ng maayos na transportasyon at ligtas na daanan, napipilitang silang maglakad sa gitna ng kadiliman nang walang katiyakan kung mayroon pa silang matatagpo ang ligtas na masisilungan para sa kanilang mga anak. Mahalagang bigyan din sa ating ulat na batay sa mga opisyal na impormasyong inilabas, walang malinaw na pahayag ang militar ng Israel tungkol sa partikular na dahilan kung bakit pinuntirya ang mga lugar na ito sa loob ng mga zonang saklaw ng utos ng paglikas. Ang kawalan ng malinaw na paliwanag mula sa militar tungkol sa mga pag-ataking ito ay lalo pang nagpapalalim sa takot at pangamba ng mga sibilyang naniniwalang wala nang natitirang tunay na ligtas na lugar sa buong Gaza. Pumasok naman tayo sa ikatlong bahagi ng ating pag-uulat kung saan ating idodokumento at susuriin ang lumalalang krisis na makatao at ang kalagayan ng pamumuhay ng mga sibilyan. Bukod sa patuloy na banta ng mga pag-atake mula sa himpapawid, ang matinding kakulangan sa pagkain, malinis na tubig,
at serbisyong pangkalusugan ng ilan sa pinakamalalaking hamong kinakaharap ng mga mamamayan sa Gaza. Ipinakikita ng mga opisyal na datos mula sa mga pandaigdigang ahensya ng United Nations ang isang napakalubhang krisis na papalapit sa antas ng malawakang kagutuman. Ayon sa pinakabagong ulat ng Integrated Food Security Phase Classification o IPC na inilabas noong Hulyo 23, 2026, nasa kritikal na antas ang kalagayan ng supply ng pagkain sa Gaza. Tinatayang 1.4 milyong tao o katumbas ng 67% ng kabuuang populasyon ng Gaza ang nakararanas ng krisis o mas malalang antas ng matinding kawalan ng seguridad sa pagkain na kabilang sa IPC Phase 3 pataas. Sa bilang na ito, humigit kumulang 212,000 katao ang nakararanas ng kalagayang pangkagipitan o IPC Phase 4 na nagpapahiwatig ng napakatinding kakulangan sa pagkain at malubhang kagutuman. Inilahad din sa mga ulat ng UK Foreign Commonwealth and Development Office o FCDO na mahigit 1.2 milyong tao ang may matinding kakulangan sa pangunahing pagkain. Isa sa mga dahilan nito ang pagkakasiksik ng 90% ng buong populasyon ng Gaza sa wala pang 30% ng kabuuang lupain dahil sa malawakang mga utos ng paglikas. Dahil dito, tinatayang 74,200 bata at 24,600 buntis at nagpapasusong ina ang nangangailangan ng agarang lunas laban sa matinding malnutrisyon. Nananatiling kritikal at desperado ang sitwasyon ng mga sibilyan ayon sa opisyal na pahayag ng UN World Food Program o WFP na patuloy na nananawagan para sa agarang tulong. Samantala, ayon sa mga lokal na otoridad sa kalusugan sa Gaza, mahigit 73,000 Palestinian na ang nasawi mula nang magsimula ang labanan noong Oktubre 2023. Mahigit 73,311 pesos sa mga pagkamatay na ito ang opisyal na naitala. Mula naman ng ipahayag ang kasunduan sa tigil putukan noong huling bahagi ng 2025, mahigit 1,185 Palestinian pa ang naiulat na nasawi. Tingnan naman natin ang kasalukuyang kalagayan ng mga ospital at sistemang pangkalusugan na umaharap sa matinding pagkasira ng mga serbisyo sa hilagang bahagi ng Gaza. Ang Al-Ahli Arab Hospital sa Gaza City ay nananatiling isa sa napakakaunting ospital na gumagana pa sa hilaga upang magbigay ng kinakailangang gamot at operasyon sa mga sugatan. Mula sa orihinal nitong kapasidad na 50 kama, napipilitang mag-asikaso ang ospital ng humigit kumulang 120 hanggang 150 pasyenteng nananatili sa pagamutan araw-araw. Nagsasagawa rin ito ng mahigit 1,000 operasyon kada buwan sa kabila ng matinding kakulangan sa mga pasilidad. Dahil sa patuloy na paghihigpit at limitasyon sa pagpasok ng tulong na makatao, humaharap ang Al-Ahli Hospital sa kritikal na kakulangan sa mga pangunahing supply. Nangangailangan ang ospital ng hindi bababa sa 1,000 litro ng gasolina araw-araw upang mapatakbo ang mga generator na nagbibigay ng kuryente sa mga silid operasyon at bahaging pangkagipitan. Bukod sa gasolina, matindi rin ang kakulangan sa pampamanhid para sa mga biktima ng pambobomba, malinis na tubig para sa kalinisan, at mga kinakailangang gamot laban sa cancer. Dahil sa lumalalang krisis sa pampublikong kalusugan, nagpalabas ng formal na panawagan ng UK Foreign Office sa ilalim ng pamumuno ni Punong Ministro Andy Burnham. Iginiit ng pamahalaan ng United Kingdom na dapat agad na alisin ng Israel ang mga paghihigpit at limitasyon sa tulong na makatao upang maipasok ang mga kinakailangang kagamitan at supply. Ang patuloy na paghihigpit sa tulong ay nagduduot ng mabilis na paglaganap ng mga sakit, kakulangan sa malinis na tubig, at tuluyang pagkasira ng mga natitirang pasilidad pangkalusugan tulad ng Al-Ahli Hospital. Pumasok naman tayo sa ika-4 na bahagi ng ating pag-uulat tungkol sa mga tugong diplomatiko at pandaigdigang pagsisikap na patatagin ang rehiyon upang mapigilan ang tuluyang pagbagsak ng kasunduan. Sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa lupain, nagpapatuloy ang mga diplomatikong hakbang ng mga karatig bansa at makapangyarihang estado upang makahanap ng paraang maipatupad ang kapayapaan at seguridad. Isang mahalagang diplomatikong pagpupulong ang naganap noong Hulyo 23, 2026 sa lungsod ng Maynila dito sa Pilipinas. Nagkaharap sina Egyptian Foreign Minister Badr Abdelati at US Secretary of State Marco Rubio sa pagpupulong ng mga ministrong panlabas ng ASEAN na idinaos sa ating bansa. Sa naturang pagpupulong, tinalakay ng dalawang mataas na opisyal ang estratehikong ugnayan ng kanilang mga bansa at ang mabilis na lumalalang mga krisis sa gitnang silangan. Sa kanilang talakayan sa Maynila, formal na hinimok ng Ministrong Panlabas ng Egypt ang pamahalaan ng Estados Unidos na pabilisin ang pagbuo at pagpapagana ng Palestinian Technocratic Administrative Committee.
Pangunahing layunin ng komiteng ito na maiwasan ang pagkakaroon ng kawalan ng pamahalaang mamamahala sa Gaza at maibalik ang mga pangunahing serbisyong pampubliko para sa mga sibilyan. Bukod dito, iginiit din ng Egypt ang ganap na pagpapatupad ng tigil putukan, ang walang hadlang na pagpasok ng tulong na makatao, at ang pagpapahinto sa karahasan sa West Bank upang hindi tuluyang gumuho ang kasunduan. Kasabay nito, tinalakay din ang mungkahing pagpapadala ng International Stabilization Force o ISF sa Gaza Strip. Formal na pinagtibay ang planong ito sa ilalim ng UN Security Council Resolution 2803 noong Nobyembre 2025 bilang ikalawang yugto ng Gaza Peace Plan. Gayunman, patuloy na nahaharap sa malalaking balakid at pagkaantala ang pagpapadala ng mga dayuhang kawal dahil sa nagpapatuloy na labanan sa lugar. Ang pangunahing balakid sa pagpapatupad ng plano para sa ISF ay ang kahilingan ng militar ng Israel na dapat munang ganap na isuko ng Hamas ang mga sandata nito bago payagang makapasok ang mga dayuhang kawal sa Gaza. Sa kabilang banda, hindi pa rin ganap na umaatras ang mga puwersang militar ng Israel mula sa mga pangunahing teritoryo sa Gaza Strip. Ang hindi pagkakasundo sa mga paunang kondisyon sa seguridad ang dahilan kung bakit naaantala ang pagtatatag ng puwersang magpapatatag sa lugar sa kabila ng patuloy na krisis. Sa kabila ng mga balakid na ito, may mga konkretong paunang hakbang na isinasagawa ang ilang kasaping bansa tulad ng Morocco upang ihanda ang pagpapadala ng mga puwersa. Noong Hulyo 23, 2026, humigit kumulang 30 opisyal ng militar ng Morocco ang pumasok sa Gaza Strip para sa kauna-unahang opisyal na pag-iikot at pagsusuri sa lugar. Layunin ng kanilang pagbisita na magsagawa ng masusing inspeksyon upang maghanap ng angkop na lugar para sa pagtatayo ng himpilan ng ISF at mga sonang gagamitin para sa mga operasyong pansiguridad. Ang hakbang na ito ng Morocco ay kasunod ng nilagdaang ISF Implementation Agreement sa lungsod ng Rabat noong Hulyo 15 at 16, 2026. Sa ilalim ng kasunduang ito, formal na ipinangako ng Morocco ang pagpapadala ng mga nakatataas na opisyal para sa pinagsamang pamunuan ng ISF, gayon din ng mga tauhan ng pulisya para sa seguridad sa hangganan at pampublikong kaayusan. Kasama rin sa kanilang ipinangako ang pagtatayo ng isang ganap na gumaganang ospital militar sa loob ng Gaza upang magbigay ng kinakailangang serbisyong medikal sa mga sibilyan. Bilang pagbubuod sa ating pag-uulat sa mga pinakahuling kaganapan ngayong Hulyo 24, 2026, nahaharap ang krisis sa gitnang silangan sa isang napakakomplikado at marupok na yugto. Sa isang banda, ipinakikita ng madugong insidente ng pamamaril sa West Bank ang matinding kawalan ng tiwala sa pagitan ng mga mamamayan sa lugar. Sa kabilang banda, ang patuloy na mga paglabag sa tigil putukan at ang tinatawag na bitag sa paglikas sa Gaza Strip ay lalo pang nagpapalala sa sakunang makatao na sumusubok sa katatagan ng pandaigdigang kasunduan. Sa mga susunod na araw, may tatlong pangunahing usapin at pagpapatunay na dapat masusing bantayan ng ating mga manonood. Una, ang opisyal na pagpapadala ng International Stabilization Force at kung tuluyang papayagan ng Israel at ng iba pang mga sangkot na panig ang pagtatayo ng ospital militar at pagpapadala ng mga kawal na Moroccan at iba pang tauhang pansiguridad sa Gaza. Ang pagpapatupad ng planong ito ang magiging mahalagang pagsubok kung magkakaroon ng tunay na katatagan sa lugar. Pangalawa, mahalagang antabayanan ng opisyal na pahayag at kalalabasan ng investigasyon ng Israel Defense Forces at Palestinian Authority tungkol sa insidente sa West Bank. Ang pagtukoy kung sino talaga ang nagpasimula ng palitan ng putok malapit sa pamayan ng Havat, Gilad at Sanayo ng Tel ay magiging napakahalaga sa pagtukoy ng pananagutan ng magkabilang panig. Magkakaroon ng direktang epekto ang resulta ng investigasyong ito sa katahimikan at seguridad sa buong West Bank. Pangatlo at huli, kailangan nating obserbahan kung susundin ng mga kinauukulan ang panawagan ng UN World Food Program at ng pamahalaan ng United Kingdom na luwagan ang mga pagharang at paghihigpit upang makapasok ang kinakailangang gasolina, pagkain at gamot sa mga natitirang ospital tulad ng Al-Ahli Arab Hospital. Naway magbunga ng konkretong kapayapaan ang mga diplomatikong hakbang upang maprotektahan ang buhay at kapakanan ng mga inosenteng sibilyan sa rehiyon. Upang manatiling updated sa mga pinakabagong obektibong balita at malalim na pagsusuri sa mga pandaigdigang kaganapan, ilike ang bidyong ito, mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang kampana para sa mga susunod pa nating ulat.